Billionaires Instant Pride Special Chapter. Uriel and I have long dreamed of having our honeymoon, but that was just too impossible to do because of our kids. We can't just leave them while we go out and celebrate our wedding. We had to set aside our honeymoon and prioritize taking care of them. At first, we agreed to postpone the honeymoon for just a few months, just until the kids have their first birthday. But we were wrong to think that the plan was feasible. Day by day, we get busier and busier, until we didn't realize it's been years already. The kids are already turning 3 years old, and we have already forgotten about our honeymoon. Uriel got busier with his work, doubling his hard work to ensure our kids' future, while I became a full-fledged housewife to make sure our kids get the best possible motherly care and love. Hindi na kami nag-hire pa ng nanny, dahil ayoko rin gawin yun. Uriel is already doing the job and providing food in our table, so I had to play my part just until the kids are old enough. Ayaw kasi naming mapalayo ang loob ng mga bata sa amin. And the room that Lolo Henry made for them is rarely used. The kids stay in our room to make it easier for me to take care of them, to breastfeed them and check on them from time to time. Yun din ang rason kung bakit naging imposible ang honeymoon namin, kahit nasa mismong kwarto lang namin. Uriel and I just can't have sex normally, and I don't like to make love with him in silence. It would kill me. And yes, it's been years since we had sex. Unbelievable, but that's the truth. Ang tanging nagagawa na lang namin ay ang mag-cuddle, maghalikan. But to fuck, wala. It's also one of the things that I miss having. I miss his warmth, his sensual touches and kisses, his burning trust, and melodic moans and groans. How he whispered my name as he found me really hard, reaching my depths and bringing me to my peak. I miss everything we used to do, but I had to set it all aside from our kids. I thought it was impossible to miss sex for the past years, but it turned out that raising twins was extra hard. The effort needs to be doubled. Kahit mismong pag-aalaga lang sa mga bata ay napakahirap na. It takes almost every drop of time I have. I always end up tired and exhausted at the end of each day. And it just gets more complex as days pass by. Mama, I let out a soft groan when I heard Mally's pleading voice call me. Mama, marahan niyang niyog-yog ang balikat ko. Marahan ko namang minulat ang mga mata ko at nakita ko siyang nakatingin sa akin. Her bluish eyes look at me in plea. Toilet, I want. Anya habang nakahawak sa suot niyang pajama. Marahan akong tumango at bumangon sa kama. I made sure to be very careful para hindi magising sila Uriel. It's just 2 in the morning. I can't interrupt his sleep since ilang oras pa lang ang tulog niya. Napasandal na lang ako sa may pinto habang pinagmamasdan ang anak ko. And while looking at her, I couldn't stop feeling the guilt of feeling tired at times. Alam mo yun? Yung pakiramdam na kahit isang araw lang ay gusto mong magpahinga. That you want a break from your kids and give time for yourself. Pero hindi ko talaga magawa-gawa. I can't leave them kahit ilang oras lang yan. I love them so much that it would kill me to be away from them for too long. Matapos magbanyo si Molly, ay bumalik na kami sa kama. I gently put her beside her twin. Nasa gitna na namin sila ni Uriel. Another reason why we can just have sex anytime we want. Pipikit na sana akong muli nang maramdaman ko ang paghawak ni Uriel sa kamay ko. Kaya napatingin ako sa gawin niya. He looked at me and pouted. Can we go sneak out? Mainang sabi niya pero umiling ako at inuso ang mga bata. They're too sensitive. Maramdaman lang nilang wala kami sa tabi nila ay agad silang umiiyak. Just go back to sleep, Han.
Sambit ko sa kanya bago pinikit ang mga mata ko dahil sobrang pagod talaga ang katawan ko. I need to take a rest dahil kailangan ko ng maraming enerhiya mamaya. Don't you think it's time for Ka and Mali to get their nanny, Iha? Tanong sa akin ni Lolo Henry. Narito kami ngayon sa dining area kung saan pinapakain ko ng breakfast ang mga anak ko. They're gradually getting hard to take it off. Dagdag niya. Hindi ko magawang sumagot agad sa kanya dahil abala ako sa pagpapakain sa dalawa. I have no issues with Mali since she eats everything I prepare for them. Kahit pa maggulay to. Sika ang mahirap pakainin. Liban sa maselan sa pagkain, ay gusto rin niyang nakatutok ako sa kanya at sinusubuan ko siya. Unlike Mali, Ka is more silent and timid. I don't think I can just let anyone take care of them, Lo. Sagot ko sa kanya bago ko muling binalingan si Ka. Do you want more, baby? Malambing kong tanong pero umiling na to. Water, mama, please? Mahinang sambit nito. Tumango lang ako at ibinigay sa kanya ang lagayan ng tubig. As early as possible, I make sure to let my kids do things on their own. Tinututukan ko lang sila to guide them and teach them things. Sabi kasi ng psychologist ng mga bata, ay mas mainam na hayaan ang mga bata na gawin ang mga bagay na gusto nila. May it be from eating, playing, anything. Yun daw ang pinaka-foundation ng development ng mga bata. Letting the kids hold their own spoons, eat on their own, drink on their own, and many more would usually increase the chances of them growing up with a sense of independence and higher confidence level. At kung sakali mang may magawa silang mali, that's where I enter. I have to tell them nicely and explain to them that it was wrong and what made it wrong. Maling-mali raw na pagalitan ko lang ang mga bata nang hindi pinapaliwanag ang mga bagay-bagay. Kids have no concept of right or wrong, so it's very crucial for the parents to teach them the concept. Yun ang magiging foundation ng ugali nila when they grow up. And I don't want them to think that they're better than anyone just because they were born with a silver spoon. Gusto kong lumaki sila na pantaya ang tingin sa mga tao. Mama, I'm done. Napatingin ako kay Mali at napangiti nang makitang ubos na ang pagkain na inilagay ko sa plato niya. You want more, baby? Tanong ko sa kanya. No, thank you, Anya. Wash hands, mama? Okay. Nakangiting tugon ko bago nilingon si Ka. Ka, do you want to wash hands with Mali? Tumango lang siya sa akin bago nagpakaraga para maibaba ko sa upuan. Nagpaalam muna ako saglit kay Lolo Henry para samahan ng mga bata sa kusina para maghugas ng kamay. Pero sabi niya ay sasamahan niya ako at nang matulungan niya rin ako sa ginagawa ko. Iha, I don't mean to meddle with your parenting but I can see that you're already struggling. Sambit sa akin ni Lolo habang tinutulungan niya si Mali na maghugas ng kamay. Napapabayaan mo na ang sarili mo. Dagdag niya pa. Hindi ako agad nakasagot kay Lolo. His word struck something in me. I have been thinking about it lately. Nawawala na talaga ako ng oras para sa sarili ko. I couldn't even pamper myself, but I don't really care, since it's for the sake of my kids. Okay lang yun, Lo. Para din naman sa kanila yung ginagawa ko eh. Sagot ko sa kanya at matamis na ngumiti. Napabuga na lang siya ng hangin bago marahang tumango. Alright, but it won't hurt you to take a whole day for yourself, Iha. Reward yourself too for being such a good and responsible mother. Soon, Lo, tugon ko. The next day ay maaga akong gumising para maghanda sa panibagong araw. Madaling araw pa lang ay naliligo na ako habang tulog pa ang mga bata. At habang nagbibihis ako, ay biglang may yumakap sa akin mula sa aking likuran, sabay halik sa batok ko. You smell good, hon. Maso yung bulong ni Uriel bago niya pinadustos ang kamay papunta sa bewang ko. Really good. Nakagat ko ang labi ko bago marang inalis ang kamay niya. Hon, the kids might see us.
Paalala ko sa kanya. Sige na, matulog ka na ulit. You can still sleep for an hour or two. Gigisingin lang kita mamaya. No need. I have to prepare too. Bulong niya habang patuloy pa rin sa ginagawang paghalik sa bato ko. After all, today is our special day. Bulong niya sa akin. Special day? Tanong ko dahil hindi ko maalalang may special sa araw na to. Matagal pa ang wedding anniversary namin. Yup, it's Christine Day today. Anya bago ako pinaharap sa kanya. I have taken a day off from work to spend the entire day with you. Nakangiting balita niya. Han, anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ko. It is what it is. Today, we will spend the whole day together alone. May diin niyang sabi bago ako sabik ng ginitian. You've been working really hard to take care of the kids, so it's time to reward you with everything you deserve. Parang mga bata. Imbis na masabik ay yun agad ang naisip ko. I called Mama Cynthia and Papa Felipe. They'll be here later to watch over the kids, so that we can have time for ourselves. Sagot niya. At bago pa man ako makapagsalita ay inunahan na niya ako. And don't worry, the kids will be just fine, so please. Nagkatitigan pa kaming dalawa bago ako bumaling sa mga bata. Okay, I'll just explain it to them later para hindi sila umiyak once na umalis tayo. Okay, I'll go ahead and prepare for a date. Tugon niya at hinalikan ako sa labi. I love you. I love you too. Sagot ko at bumalik na rin sa ginagawa. First stop, salon. Sabi ni Uriel kasabay ng paghinto ng sasakyan sa isang sikat na mamahaling salon sa syudad. Tumango lang ako at takmang lalabas sa sana sa kotse nang hawakan niya ako sa balikat. Han, stop worrying about the kids. They will be just fine. Sambit niya sa akin. Mukhang nahalata niya yata na hindi ako mapakali. Kahit na sinabi sa akin ng kambal na okay lang sa kanila na iwan ko sila sa lolo at lola nila. I just couldn't stop thinking about them. Nakaramdam yata ako ng separation anxiety. This is our day, okay? Tumango na lang ako kay Uriel bago pilit na ngumiti sa kanya. Ngumiti rin siya pabalik bago na unang lumabas para pagbuksan ako ng pinto. Come on, let's get that hair done. Nakangising sabi niya bago ilahad ang kamay sa akin. We need to make sure it's at its best condition. Dagdag niya bago nilapat sa tenga ko ang bibig niya. Because I'll be pulling that later. Napatingin ako sa kanya dahil sa sinabi niya. What do you mean? Ngumisi siyang muli sa akin. This is our day, Han. And we will not just spend this doing nothing. After we get your pampered, we'll pamper this big guy here too. Anya bago kinuha ang kamay ko at dinala sa umbok ng pantalon niya. Because it's been missing you so badly, Han. I'm gonna fuck you hard later, Han. I'll fuck you 3 years worth. Dagdag niya at kumindat bago hinawakan ng kamay ko at dinala na ako sa loob ng salon. You're gorgeous. Yun ang mga salitang bumungad sa akin nang pakita ko kay Uriel ang resulta ng buhok ko. Halos 2 oras din ang itinagal ko bago natapos ang pagsasalon ko. You're already gorgeous but you look way more gorgeous with your hair now, Han. Dagdag niya at patamis na humiti sa akin. Hindi ko naman mapigilang mag-init ang magkabilang pisngi ko dahil sa sinabi niya kasabay ng pagsilay ng matamis na ngiti sa labi ko. Bolero? I'm telling you the truth. Tugon niya bago ako nilapitan at hinapit sa bewang. You're so gorgeous right now that I can't wait to lick and kiss you all over. Han, pinandilatan ko siya ng mga mata dahil sa publiko kami. Tumigil ka ha? Baka marinig tayo. Mariing bulong ko sa kanya pero tinawanan lang niya ako. I can't help it. Tugon niya bago hinawakan ang kamay ko. Kanina pa ako nagpipigilhan. And after seeing you look this amazing, I don't think I can still hold myself. Dagdag niya at tuluyan na akong hinila palabas ng salon. Teka, saan tayo? Tanong ko. Saglit siyang huminto para lingunin ako. Straight to the hotel. Wait,
Akala ko ba magdi-date tayo? Sambit ko sa kanya at di na napigilan ang pangunot ng noo. Mamaya, mag-check-in na muna tayo. Mabilis siyang sagot at marahan akong hinila papasok sa kotse. Mamaya? Are you trying to scam me? For sure hindi na tayo makakalabas mamaya. May pagdududa kong sabi at pinaringkitan pa siya ng tingin. Tama. Umisi lang siya at binuhay na ang makina ng sasakyan bago tumabilis na pinaandar. Napabugan na lang ako ng hangin, sabay sandal sa upuan at hilot sa noo ko. Para saan pa't nagpaayos ako ng buhok, kung guguluhin mo lang din naman. Bulalas ko at natawa na lang siya. I'll apologize in advance. Bakit kasi ang ganda mo? Hindi na tuloy ako makapagpigil. Paliwanag niya habang nasa daan ang tingin. Pagbigyan mo na ako, Han. 3 years. 3 years tayong walang sex. Tigang na ako. Dagdag pa niya. Well, nagiwas ako ng tingin at ngumuso. Hindi lang naman ikaw. Kahit ako rin naman. See? Kaya forget about your hair. We'll get it done again in case masira mamaya. What matters most is the fact that we can feel each other warm again. Tura niya. I miss your body, Han. I miss your moans, your groans, your cries for my name for more. For me to go deeper and harder. The way you cling to me as you reaches your peak. The way your sweat makes your body glisten. Han, pigil ko sa kanya dahil bawat salitang binibigkas niya ay ibinabalik niya ang mga alaalang nagpapainit sa akin. Don't get me turned on right here. Sambit ko at nakita ko siyang napangisi. Ako kanina pa. Ani't mas binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Han, bulalas ko ng pagkapasok pa lang namin sa kwarto ay sinunggaban niya na ako ng halik. Hinapit niya ako sa baywang para hindi na ako makalayo sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang gigil at uhaw sa bawat halik na iginagawad niya sa akin. Napakapit na lang ako sa balikat niya at tinanggap ang mapupusok niyang mga halik. Nagsimula na rin akong humalik, pabalik, habang dahan-dahang inililingkis ang magkabilang braso ko sa leeg niya. Dahil pakiramdam ko ay anong oras mula ngayon ay mawawalan ako ng balanse. He's sucking the air out of me, and it's making me weak. It's making my knees tremble in pleasure and longing. His kisses are drowning me and igniting the flame that's been dormant for years. The flame that once burned me inside. The one that set my whole body ablaze in pleasure. Ibinukas ko ang bibig ko para hayaan ang dila niyang makapasok. I let him explore my mouth with his tongue and try doing the same to him. At hindi ko na napigilan na mapadaing. Ramdam na ramdam ko ang gigil niya. And it's softly killing me. Sobrang higpit ng pagkakakapit ko sa kanya. Hindi lang para suportahan ang bigat ko, kundi para hilahin siya at laliman pa ang halikan namin. I can feel myself almost drowning from his kisses. Nanigas pa ang katawan ko nang maramdaman ko ang masuyong paghaplos niya sa aking bewang pababa sa aking likuran. Dama ko ang sensual niyang pagbisil sa magkabilang pisngi noon bago niya ako hinila palapit sa kanya. At doon ko naramdaman ang buhay na buhay niyang sentro na tumatama sa tiyan ko. Hindi rin ako nagpahuli. I gently slid my hand down to his bulge, gently pressing my palm against it. Hulmang-hulma na ang alaga niya, suot niyang pantalon, at namangdama ko na ang paglaban nito sa bawat pisil na ginagawa ko. And it took me back to the time when I first attempted to suck him. An idea popped inside my head. Daan-daan kong kinalas ang sintro niya, kasunod ng botones ng pantalon sa baba ng zipper, at hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinulak ko na pababa ang kanyang pantalon kasama ang suot niyang boxers. Dahil sa ginawa ko ay saglit na nahinto ang halikan namin. Kapwa marahas na nagtataas baba ang mga balikat namin habang pilit naming binabalik sa normal ang paghinga namin. He looked at me with intense desire and affection. Taking the lead, malokong tanong niya sa may ngisi. Ayaw mo?
Ngumisi rin ako sa kanya bago ko sinakal ang tigas niyang pagkalalaki. I need to use both of my hands to grab the entirely of its shaft. Ayaw ko, tugon niya sa bangisi. Ayaw ko nang patagalin pa. Go, get down on me, Han. Dagdag niya at nakagat pa ang labi. Ngumisi lang ako bago dahan-dahang lumuhod sa harapan niya, habang hawak-hawak ang naguhumindig niyang pagkalalaki. Rinig na rinig ko pa ang mumunting bura niya habang hinahaplos ang buhok ko. At nang tingnan ko siya, ay kita ko sa mukha niya ang labis-labis na pagkasabik. Napangisi na lang ako sa kanya, hanggang sa tuluyan ko nang sunggaban ang kanyang pagkalalaki. Someone's getting aggressive ba? Sabi ko sa kanya bago binukas ang bibig ko at muling sinunggaban yun. At gaya ng dati, medyo nahirapan ako dahil may kalakihan talaga ang pagkalalaki niya. How I miss this. Napangisi ako sa aking isipan. Han, you look fucking tempting from this angle. Bulalas niya at hinaplos ang pisngi ko. Maya-maya pa ay pinatayo niya at binuhat ako papunta sa kama. He went on top of me and started kissing my neck, running his hand all over my body. Maya-maya pa ay dahan-dahan niyang binaba ang suot kong dress, exposing my skin. He started kissing my shoulders down to my collarbone as he undresses me. At ilang sandali pa, ay tumambad na ang hubad kong katawan sa kanya. He didn't waste any second, and he removed the thin fabrics that hide my private parts. And without saying a word, he ravished my breasts with his mouth and right hand while the other went down to touch my folds. Hindi ko alam kung saan ko itutuon ang atensyon ko. I just moaned and moaned while taking all the pleasure he's giving me. Siguro'y dala na rin ang napakatagal na panahon mula nang muli naming pagsaluhan ng init ng isa't isa. Naging sensitibo ang katawan ko na halos silaban na to sa init. Hanggang sa hindi ko na nga kinaya. At naitulak ko na siya palayo sa akin. And before he could even say anything, I went on top of him. Aren't you been a bit aggressive today, hon? Nakangising sabi sa akin bago niya pinatong ang dalawang kamay niya sa magkabilang parte ng balakang ko. You made me like this. Sagot ko bago pinesisyon ang sarili ko sa ibabaw niya. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pananabik na napapakagat pa siya ng labi habang titig na titig sa akin. Fuck, ang hot mo talaga, Han. Bulalas niya at biglang ipinasok ang alaga niya. Dahilan para mapahiyaw ako sa gulat at bahagyang kirot. Nanigas ang katawan ko dahil dun. Ramdam na ramdam ko ang kabuuan niya sa loob ko. You? Imbit kong sabi habang dahan-dahang inaangat ang katawan ko. Why did you do that? I'm sorry. I couldn't help it. Sagot niya at kita ko kung paano niya pigilan ang pagsilay ng kanyang ngiti. Napairap na lang ako bago inalis ang mga kamay niya sa balakang ko. Hands behind your head. Utos ko sa kanya bago ko tinukod ang dalawang kamay ko sa dibdib niya. Yes, ma'am. Pabiro niyang tugon bago inunan ang dalawang kamay. Ngumisi ako sa kanya bago ako nagsimulang gumiling. Napapakagat lang ako ng labi sa tuwing nararamdaman ang pagpasok ng kabuang haba niya. I can feel it reaching my depths. Shit, balalas niya habang naninigas ang katawan. I can see his muscles contracting, highlighting the lines in his chest and abdomen. Faster, Han. Okay, mainang sabi ko bago binago ang posisyon ko sa ibabaw niya. You're so hot. Anya at napakapit na sa balakang ko. Pagkatapos, ay mabilis niya akong hinila palapit sa kanya. Sabay yakap sa akin ng mahigpit. Then he started moving his lip while hugging me tightly. Dahil sa posisyon namin, all I could do was moan and scream his name and beg him for more faster and deeper trust. Mahigpit akong napakapit sa balikat niya at mas lalo pang lumakas ang mga daing ko. Pinuno ng mga ingay at talinghing naming dalawa
ang buong kwarto. Idagdag pa ang malulutuang na tunog na gawa ng katawan namin. Dama ko ang paghigpit ng kapit niya sa balakang ko. Damang-dama ko ang bawat galaw ng naguhumindig niyang alaga sa kaloob-looban ko. At ilang sandali lang, ay kumawala na sa bibig ko ang malakas na hiyaw nang tuluyan kong marating ang alapaap. Kasunod nun ay ang gigil at impit niyang madaing, habang unti-unting bumabagal ang pag-angkin niya sa akin. At sa isang marahas at madaing ulos, ay naramdaman ko rin ang pag-abot niya sa sukdulan. Sa paglaho ng mga daing at tunog ng mga katawan namin, ang tanging naiwan na lang ay ang mararahas at mabibilis na pagbuga namin ng hangin. Habang nangingintab ang aming mga katawan sa pawis at nangihina sa sarap na natamasa. Dahan-dahang bumagsak sa ibabaw ko si Uriel bago ako nito niyakap ng mahigpit, sabay halik sa noo ko. That was amazing. Bulong niya sa akin. Tiya, tugon ko naman at niyakap siya pabalik sabay pikit ng mga mata ko. But it wasn't enough to make up for the 3 years we missed because of our busier lives. Dagdag ko. Yeah, 1 round sure is not enough. Segunda niya. Then why don't we go for another? Tugon ko dahilan para mapatingin siya sa akin. Baka sa mukha niyang pagkagulat. Fuck me till you can't come anymore, hon. Dagdag ko pa at gumisip. Kitang-kita ko ang pagsilay ng malokong ngisi sa labi niya bago siya dahan-dahang bumangon. Hell yes! Oras na para sundan ng kambal. Napangisi na lang ako sa sinabi niya bago ako bumangon para abutin ang labi niya. I kiss him passionately, letting him feel the desire and love I have for him. The desire and love that has never wavered even once. How about another twins? Nakangising sabi ko nang maghiwalay ang labi namin. Ngumisi lang siya bago ako sinunggaban ng halik. Dito na po nagtatapos ang love story ni Uriel at ni Christine.